Bantay biyahe pa rin tayo Oo, bantay para biyahe sa eleksyon 2025. Alamin natin ang sitwasyon sa NAIA. Nasa linya po natin si Eric Ines, General Manager ng Manila International Airport Authority o MIAA. GM, magandang umaga po sa inyo. Welcome po sa Palatuntunan, GM. Maraming salamat po sa Magandang pagbangon. umaga po. Magandang umaga sa lahat po. Thank you for having me. GM, kamusta na po ngayon ang sitwasyon sa ating mga airport? Expected naman po natin na pag weekend so madami naman pong umuwi. Marami pa rin pong bumabiyahe. Araw-araw naman po na dumadagdag. Tapos ngayon po napapansin namin na tumaas na po ang bilang ng bumabiyahe kung ikukumpara natin nung Holy Week pati tsaka nung nakaraang mga buwan. Lalong tumaas na po ang nag-average na po tayo ng 150 to 155,000 pasahero per day. Kaya hindi gaya po noon na mga 120,000, 130,000. Kaya malaki po ang pag-increase. GM, saang lugar ho ang mataas ang volume ng mga pasahero po? As usual po, mataas po ang ating domestic sa Terminal 2. No, ganun din po. Meron din po tayong domestic kasi sa Terminal 3, yung Cebu Pacific. Sa Terminal 2, nandoon ng Philippine Airlines, nandoon ng AirAsia. Kaya mataas ang domestic naman po natin palagi. Kaya kumpara po sa international travel. Opo, Kati, samantalahin na natin. Ano ba, kailangan ba GM mag-adjust ng ng oras? pagdating? Oo, ilang oras ba Well, bago yung kanilang flight? Kadalasan po kasi hindi naman natin masasabi po kung ano yung traffic po sa labas ng airport. Pero sa airport po, maliwalas na po ang mga parking at departure area natin. Kasi lalong pinapalaki po ng NNIC, yung new NAIA infra na kontrolado po ng San Miguel, na ang lawak na po yung mga ginagawa nila sa mga terminal natin. Ang importante lang po kung ang pasahero natin ay malayo, siguro patatantya naman niya. Pero mabuti na po yung nandoon ng pasahero natin na mga 2 to 3 hours before. Kasi sisigit naman po kung mapuno yung terminal kung masyado maaga. Opo. GM, meron pong mga agam-agam yung mga biyahero pagpunta ng airport kasi po yung nangyari nitong nakalipas na linggo doon po sa aksidente. Kamusta na po ang sitwasyon? Inayos na po ba? Nagkaroon ng necessary adjustments? Ay, opo Ma'am Cathy. Inayos naman po agad nung nakita. Medyo samampalad po, kailangan may trahedya pa bago namin na-discoveryan na hindi pala ganon katindi yung tinatawag nilang bollard, yung parang poste na maliit, no? So, pansamantala, na iba na po yung proseso ng pag-depart po ng Terminal 1. Kung napapansin po nyo nung araw, pag-akyat po ng Terminal 1 departure, padiretso po yung yung sasakyan. Ngayon po parallel na po. Hindi na po yung padiretso paharap, pa-side view na po. 3 lane ang ginawa ng NNIC mula nung nangyari po yung trahedya. So, tuloy pa rin po ang investigasyon nyo dyan? Well, partly po na natignan na po namin kasi nakalagay naman po yan dun sa website po ng Manila International Airport. Nalaman natin na yung bollard na yan ay ginawa pala po noong 2019, no? I think bandang mid ng 2019 sapagkat may finding po pala yung United Kingdom Homeland Security noong 2017 ng I think Oktubre. Tapos nakita din po namin na may finding din po ang Australian Homeland Security noong 2018. Pareho nang sinasuggest po nila lagyan po ng isang parang preventive measure yung mga terminal para sa mga sasakyan na naman napasaway o something may mangyari. So ginawa naman po ng administrasyon noon, naglagay naman po sila noong 2019. Ayon po sa nakita namin sa mga records na kontrata, ay inumpisa yata nila ng bandang February, January 2019. Natapos naman po nila doon sa araw na sinabi nila. Okay. Yun lang po. Okay. Hindi pa namin nakikita kung gaano kalakas pa ganoon until nangyari yung trahedya. Alright. Ayos. GM, maraming salamat po sa inyong panahon. Hanggang dito lang muna, GM, at gagawa pa kami ng listahan ng mga iboboto namin. Maraming salamat po sa weekend. Sige inyo. po, salamat. Good Happy luck. weekend, GM. Good luck. Okay po. Ating po nakapanayam si General Manager Eric Ines ng Manila International Airport Authority o MIAA. Ito! Hilingan, walang pinoprotektahan.